What's up mga chillax? Welcome to another vlog. Dito naman tayo muling nagbabalik para sa isang motovlog. Gamit natin ang ating Keso 350X. 7 months na to simula kinuha natin mga chillax. Mula nung April 26 kinuha ko to nung anib namin ni Kamotmots. Araw-araw natin ginagamit. And then siguro panahon na para bigyan natin ng konting update kung kamusta na siya. Still going strong after 7 months. Malakas pa rin naman mga chillax. Wala pa rin pinagbago. Soon magpapalit tayo ng lithium, pero gusto ko lang sulitin muna tong lead acid battery niya para ma-review ko rin para sa inyo mga chillax kung kamusta ba talaga, kung stock lang yung hindi tayo mag-upgrade. Kung pang araw-araw walang problema, okay na to kung ang takbuhan nyo 30-40 kilometers sa isang araw. Ginagawa ko parang cellphone lang mga chillax, araw-araw pagdating sa bahay pahinga lang tapos charge. Mga 2 oras na charging lang to kasi hindi ko naman inaantay malobat, basta kada gamit charge lang. 30-30 rule, 30 minutes pahinga bago i-charge, 30 minutes after i-charge bago gamitin. So mukhang okay pa naman, okay pa yung battery. Pag full charge siya, nasa 79 to 80 volts pa rin siya. Pagbibigay tayo ng 3 bagay na nagustuhan natin kay Keso 350X at 3 bagay na hindi natin nagustuhan. Pwedeng para sa inyo ang maganda, para sa akin ay pangit sa inyo, at ang pangit sa akin ay maganda sa inyo. Yung masasabihin ko dito sa vlog na to is yun lang mga na-observe ko sa 7 months na paggamit na itong e-bike na to. Okay, number 1 na nagustuhan ko nung unang-una nung kinuha natin to sa Bulacan mga chillax at inuwi natin dito sa Manila nung binyahe natin. Ang unang nagustuhan ko sa kanya is yung power niya. Although alam naman natin dahil nag-viral sa social media yung mga halimaw na keso, no? Alam ko naman na hindi ganun yung makukuha ko dahil stock lang yung bibili natin mga chillax. Hindi naman siya yung upgraded. Ganun pa man, ang nagustuhan ko sa kanya is yung power niya o yung nasa traffic na yung power at yung speed compared sa normal na e-bike. Feeling ko nga parang hindi ako naka e-bike parang ang dating niya parang naka 100cc ka na motor or siguro 110cc na motor, ganun. Yung mga nagustuhan natin mga chillax is yung comfort, no? Komportable siya gamitin mga sir. Actually mas ginagamit ko na nga ito, mas prefer ko na siya gamitin kaysa doon sa Click 150 natin. Malambot yung upuan, komportable yung handlebar, although medyo mataas yung gulay board kasi nga sa e-bike nandyan yung battery, no? So compared sa scooter or motor, medyo mataas yung gulay board nya, pero nasanay din naman kada gamit. Komportable kapag solo lang, pero kapag may angkas, ayan si Kamotmot ayaw niya tong angkasan kasi medyo alanganin yung footrest. Pangatlo is yung practicality mga chillax, so yung natitipid natin. Natutuwa ako dahil sa BGC tayo pumapasok mga chillax, and kung pumunta kayo sa BGC o dyan din kayo nagtatrabaho, alam nyo naman na napakahirap dyan magpark o kumuha ng parking. Ang pasok ko mga lunchtime mga chillax, pag ganyang oras punuan na ang parking ng motorsiklo sa BGC. Mahirapan makahanap ng parking dyan. Siguro mag-aantay ka ng 30 to 45 minutes, minsan hanggang 1 oras, minsan sobra pa, para lang aantay mo mag-uwian yung mga pang-umaga para makapag-park ka. Plus, syempre magpa-park ka, may bayad yun, di ba? And sa BGC, ang nagustuhan natin dyan dahil naka-e-bike tayo, meron designated parking areas around BGC for mga bisikleta at e-bike na libre mga chillax. Wala tayong babayaran, madali pa mag-park. So practicality para sa akin, aside from sa hindi na tayo nagpapagas sa loob ng 7 buwan, i-miss ko na ang Shell at ang Petron, libre pa ang parking natin. So 50 pesos kada araw, malaking bagay din yan. Kung araw-araw susumahin mo, di ba? Nakatipid ka na sa gas, nakatipid ka pa sa parking. So practical talaga na mag-e-bike ako. Okay, so bago magdilim, tatapusin na natin to mga chillax ng 3 bagay na hindi natin nagustuhan. Number 1, yung mileage mga chillax. 28 AH ang stock natin nito, medyo nabibitin ako. Hindi ko magamit sa ride So
So puro mga short ride lang. Although binili ko naman to talaga pang araw-araw sa trabaho lang, which is na serve naman niya yung purpose na yun. Pero yun na, minsan gusto ko ibiyahe. At 20AH medyo mag-aalangan ka, hindi talaga pwede pang long ride ano. Pangalawa is yung angkasan, mga chillax. Alam nyo naman, lagi tayong may angkas. Pero malalaman nyo na soon, lagi na tayong solo. Sa susunod siguro, makikwento ko rin yan. Yun nga, pag merong angkas, mga chillax, alanganin yung foot peg. Oo, hirap na yung angkas mo, hirap ka din. Kasi tumatama yung paa mo pag binababa mo yung paa mo. Pag traffic, ganyan. Tumatama dun sa paa ng angkas mo. Pwedeng angkasan, meron naman, may tapakan naman, pero hindi siya komportable angkasan. Para sa angkas at para sa rider, kung suskoran ko to, bagsak to sa pillion ride. Pangatlo, hindi ko alam kung sa akin lang, kasi yung kay Yano, hindi naman nangyayari, pero yung sa akin, pangalawang beses ko na hinihigpitan yung T-post nito, mga chillax. Nung unang kinuha ko to, after ilang buwan, parang lumuluwag yung T-post niya dito, parang umuuga, mga chillax, ano. So pinahigpitan ko yan after siguro mga 3-4 na buwan, pero ngayon parang lumuluwag na naman. Hindi ko lang alam kung may mali dun sa pagkakahigpit ng T-post niya. Hindi ko alam kung nakuha ko lang e-bike yun, kasi yung mga nakakeso dyan, ewan ko kung ganun din sa inyo, comment kayo dyan sa baba. Pero after ilang buwan, matagtag kasi yung daan dun sa Pasig, no. So yun lang, mga chillax, ang update 7 na month update natin sa ating keso. Satisfied ba tayo? From 1 to 10, 10 the most highest. Yes, very satisfied tayo sa ating keso. Binigyan natin yung tatlong hindi natin nagustuhan at tatlong nagustuhan natin. So anong grade natin? 9, mga chillax. Siyempre wala naman 10, no. Sobrang napakaganda naman ito kung 10. Okay, lahat ng motor o e-bike walang perfect. So although mataas ang grading natin, masaya tayo sa nakuha nating e-bike. Nagagamit natin siya sa trabaho araw-araw at nakakatipid tayo dahil 7 months na tayong hindi nagpapagas, mga sir. Okay, kailangan lang umabot na lumampas na 1 taon yung battery natin para hindi tayo lugi. Kasi kung masisira ang battery natin in less than 1 year, bibili ka ng battery, yung natipid mo sa gas, parang napuntalan sa pambili ng battery, no. So alagaan nyo yung mga lead acid battery nyo. Alamin nyo yung proper na paggamit at pag-charge para tumagal siya. Okay, so 7 months, mukhang doing good naman. Tignan natin kung aabot ng 1 year. Pero feeling ko hindi naabot ng 1 year kasi hindi ko na matiis, mga chillax. Mukhang mag-upgrade na tayo to lithium, siguro kahit 60AH para maibiyahe natin. Abangan nyo, mga chillax, kasi pag nag 60AH lithium battery tayo, ang unang gagawin natin is magmo-moto camping tayo gamit ang ating Keso 350X. Yun, no? Namimiss na natin mag-moto camping, mga chillax, So feeling ko, nasabi ko doon sa dating vlog na hindi ko nakikita na mag-moto vlog o moto camping na mag-isa. Feeling ko sa panahon ngayon, handa na ako, mga chillax. Parang kaya ko na mag-moto camp mag-isa. Kailangan natin na isang magandang long ride bago matapos ang taon. Isang year-end ride. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pag-angkas. Maraming salamat sa panonood dito sa ating 7-month update kay Keso 350X. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please like, share, and subscribe to our YouTube channel and hit that notification bell para masalala. Dito muna tayo para ma-notify kayo sa every upload nating mga video, mga chillax. Adios!